Kini ang tingog sa kabaguhan. DXRyo Radyo Ultra. Radyo Ultra. 1188 sa dial sa inyong mga radyo. Nagasibya, gikan sa kasing-kasing sa Cagayan de Oro sa kusog nga 10,000 watts. Sa mga balita, serbisyo publiko, komentaryo o pagpalambo sa pagtuo. DXRyo Radyo Ultra. Sakop sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Tingog sa kabaguhan, Radyo Ultra. Ato nga oras alas 3:04. Sakit man sa hingtungdan. Apan maoy naghusay og naghupay sa kagul-anan. Nuda Biritas. Ang balaod masakit apan maoy naghatag kanatos kalinaw. Nuda Biritas. Mga nagkagubot nga hunahuna, mga pagduha-duha, nagkinahanglang katinawan alang sa katawhan. Nuda Biritas. O karon, ariya, si Ultra Frank Mendez. Good afternoon, mga higala. Kumusta? May hapon kaninyo ni Anasabta adlaw nga Lunes, no? Una kining episode sa pagpadagan sa programang Nuda Biritas o mudawat ta sa inyong ipadala nga mga pangutana. Pinagi sa ato sa Facebook sa Radyo Ultra o labaw sa tanan diri pod sa 0917-704-3210. Ato dawaton ang inyong ipadangat nga mga pangutana dinhi sa Nuda Biritas. Ang atong Nuda Biritas program tulo lang ni ka episode sa tibok semana kada Lunes, Miyerkules o Biyernes dinhi sa Radyo Ultra. Ipadala any questions no that pertains to law, amo ning abibahon, amo ning basahon. Nya magsaba lamig di na mo kaya. Magsaba mi nga kini di man mi makatubag na ini magsaba mi no. Pero kung panalitan o makaya namo, paningkamutan namo nga ma-explain gayud ug maayo ang mga pangutanang inyong ipadagat dinhi. Mga ilang ko pasaylo ninyo kay wa man ko makapatay. Kini bang abot ako ipasabot nga galuluha ni ako mata gumikan lagi sa sipon kanang gingon nila nga running nose. Ako nga tanaw-tanaw na akong ilong nara mangyapon wa mo dagan pero balatian di kini nga ingon pa nila nga subaw. Isubaw ko imbes gati ko tambal ganin na human sa panito gisubaw hinuong ko buang anyway. Sunod dili na ko mag-take tanaw na ko og subawon magyapon ko. Gaynon pagyug ko og kuan. Ato na. Balik na diretso kadyotra man na. Anso mao ni pasensya lang kun ga punga-punga ko, ha? Ayaw sabta nga kining di ko maga-programa kay sakit sang buot part og dili nako mapadayon kini atong krusada ilabi na nining atong programang Nuda Biritas program. Kini may kalabutan magod sa mga pangutana kabahin og may tungod sa atong balaod sa pagkakaron. So kami maningkamot gyud me nga among matubag ang inyong mga pangutana. Dito maglangan, by the way, naata YouTube channel sa Nuda Biritas, ha? Ma-open na to ka ng YouTube, pinaagi sa pag-type Cagayan de Oro or CDO, Nuda Biritas CDO, nabali? Nuda Biritas CDO, kana siya, no? O human nyo type, ituplok ninyo, magawas dayon ang tanang episode nga gi-post diha kang kining JC sa ato ang programang Nuda Biritas para sa ingon nga ang atong mga kaigsunan nga dili on time makadungog makahimo sila pag-review sa ato ang importante kaayo nga mga pangutana nga giduso dinhi. So unang pangutana, tanaw na to ha. Unang pangutana atong hatagan og pagtagad gikan kini kang Junjun Makas. Diyot lang ha. Ang pautana ni Junjun Makas mao ni
Noda Veritas, hello Sir Frank, na always guwapo. Kana, John, ganahagi kay ko na maski girani nos na bitaw. Luoy kay ko John, mo na nga, doon chicks makikita na ko, di ko musugot. Okay, basig maluoy sila ba? Oo. Niya, pautana sir, sige pautana. Kung gitulis ko, apan akong nasuklan ang tulisan nga nagresulta sa iyang pagkabunog, pwede ba kung makasuhan o serious physical injury? Mahimo man depende sa mga sirkumstansya kini John, no? Primero, kung pagtulis doon ay unlawful aggression nga buhat, no, sa tulisan diha kanimo, panamastamasan ka, no, panalitan sa tulisan, o gipangasan ka panalitan ang ikaw na overwhelm sa kusog sa mao nga tulisan, pero nagapanikamot ka nga modepinsa sa imong kagalingon, adun na dako nga puruhan nga mahimo kang ma-exempt sa mao nga criminal liability, no? O kana makaiwas ka, mahimo nga dili ka lugar, makaiwas ka, mahimo nga mauwaw sila og sumbong kay sila pay nanulis, unya sila pay nabunog sa ilahang nabunog nimo ang ilahang nagkalalayng parte sa lawas. Sa mga investigation, masusi man is pulis nga katong tulisang gigaw na, no? So mahimong ma-invoke nimo ang self-defense, no? Mahimong ma-invoke nimo ang self-defense kung panalitan ang mga pipila ka mga elemento na usa nini ang unlawful aggression. Unlawful aggression. Kung kining usa sa mga maisip na to nga self-defense, gamit ang unlawful aggression sa imo nga katong nanulis, unya nag-resist ikaw, dili ka angay nga gukton sa balaod. Kana usala na sa mga elemento. Unya dayon, ang ikaduha nga elemento kung wa ko masayop, kanang reasonable means necessary to repel sa puwersa nga gibuhat di kanimo panalitan. Gitiunan ka, no? Pero kaya nimo bisan pa og duha ka buksondang ang gamiton, wala og tuo, pero kaya nimong iwiris-wiris nimo to sila o siya. So kadto na himo og nabuhat nimo og kining ginamit ang imuha pud nga kusog, napildi lugar nimo ang mao nga tulisan or hold upper. Unya ang imuhang paggamit sa puwersa, wa ka man magpalaban og bulldozer, grader, tangke digira, imo ra man tong kusog. So reasonable force ang imong gi-apply nga kutob lang sa imong makaya. So kanang mga importante nga elemento sa unlawful aggression, kung panalitan, no, o self-defense, kung panalitan naan ni sila, dako kayo nga chance nga makaiwas ka, wa kay criminal liability, kay igo ka lang nga depensa sa imong kaguligon, gi-invoke lang nimo ang self-defense. Pero panalitan, nagdala siya og hinagiban. Ay ang hinagiban, umpol kaayo nga hunting o lingin, dili makatugsok ang imo. Pinuti, taas kay tumoy, hait kay tumoy. Is that reasonable means to repel the force sa mao nga hold upper, sa mao nga nanulis? Anong hold up nimo diha? Dili. Kay di mga nito iya kadulot. Asa ba ito niya gikuha itong iyang kutsilyo nga lingin magtumoy? Ikaw, sobra ang puwersa imong gigamit, ang hinagiban imong gigamit. Nga naman, taas kay pinuti, 5 pag kadupa, di ba kaduol ang imong kuan ka ng gapanulis nimo, kay ikuhit-kuhit man lang nimo tong talinis ka pinuti. O di ba? So it's not a reasonable means. So you cannot invoke kining gitawag na tong self-defense. Sabta nimo. Okay, sige. Thank you kining Junjun. Salamat dong ha. Imagine ako amin gabaang-baang man ko kanang binangkal. Ay sus, maklaro ni orasa. Tingtimo ni karo mga orasa ba.
sa akong tanaw murag binangka lang gikaon ni Junjun Makas. Mapungil punta na imong ngipon kay laagan nga angkol. Okay, lain pa ang hatag na natong pagtagad laagan nga angkol. Sir Frank, kung maigo among balay sa road widening, maigo sa road widening ug wala ko kaayon sa bayad sa gobyerno tungod kay ubos ra ilang palit sa among yuta, pwede ba ko mobalibad ani ug dili mo sugot i-demolish amo ang balay? By all means imo nakatungod. Oo. Pero every time basta nga ni gobyerno magapalit sa atong property, wa ginasugad masukad nga palit og mahal, barato gyud kay na. Muna nga ubang mga property owners sama kanimo, ang ilang pagabuhaton once nga naa ka ng gusto mag-demolish sa mao nga property, isugay na sila. Abungan nila ang mga tao nga buot mo occupy sa ibong nga yuta. Dili mo sugot sila nga kwaon lang ang yuta basta-basta unya baratong pagpalit. Sobra ka barato. Di sa nimo basol because that is the law. Mo man na ang ilahang kahulugan sa gitawag nga just compensation. Kay ang just compensation matud pa nila kung imog yung literal nimo pagsabot ang just compensation, pamino nimo murag makiangayon kay just compensation. Makiangayon nga pagpalit sa yuta, di ay sa actual dili. Kay magulang lang sa pangayo mo nang uban kasukol. Mo nay rason nga no nga pipila ka mga proyekto nato sa nasod sa Pilipinas. Dili magakahuman, dili magakatiwas kay dito sa unahan usa ka property owner to na nagahawak nagbitbit og pinuti. Dili makasulod ang gobyerno. So magakakaso. Na og magakakaso, chances are nga mapildi mangyapunta kay wa man tay gahom to resist nga mahimo nga suklan natong gobyerno kay sa gobyerno magud ni o dili man niingon nga personaliso sa katawo. So naibalaod nato nini kanang gitawag nato og expropriation proceedings. Sa expropriation proceedings may tabo lang kana kung magdumili gyud magbaligya ang tagiya sa luna sa yuta. Palitan ikaw. Nagdumili ka pagbaligya kay barato ra. Ingon nga dili ka musugot nga imong ibaligya kay magulang lang sa pangayo. So ang buhaton na mag-file sila og expropriation proceedings diha na sa korte. So ang korte na maoy maga husay nining tanan. Dito ipasabot unsay expropriation proceedings nganong ingon na ang klase nga pinalitan sa gobyerno mapasabot pero nagi ubang gahi nga dili lang diha sa regional nga level, maabot ditong dapita sa Supreme Court. Muna na nga kaging ang mga proyekto diha mismo sa kadaplinan kay pending pa ang kaso nga tuad dito sa Supreme Court. Ingon na nakalangan naalay gamay nga disadvantage on the part of the lot owners because once there is an expropriation proceedings filed against the lot owners, only I think 15% of the market value of the property kantidad mo'y silbing i-deposit ngadto sa tag-iya sa luna sa yuta. Dili whole amount, dili tibuok. Nya once nga naa nay order nga magdeposit na tao 15% of the market value of the property purchased by the government, pwede na maka-take over ang gobyerno o ma-implementar ang project diha sa mga property. So, naay gamay nga inhustisya, no? Usahay makaingon kang magmahay ta, pero
Mao man gud na ang proseso. Muna pod ang risgo being the property owner. Muna ang risgo. In other words, kining imuha pangutana dili ni ordinaryo ang kaso, common kay ni nga mahimong dili ta mapugos sa pagbaligya, pero sila mo gamit og puwersa. Korte ang ilang saligan. Korte. So, once nga doon na deposit ihatag, the government can immediately take over of the property intended to be purchased so that the project will start from day one up to finish. Ingon lang nana siya kitsabi ka pong tanan ni si alagan nga angkol. Ayop in kasog doon kay palop nga pangutana buhat lang ha. Imo lang. Mura sa nakinog kape. Alright. Gikan ni Melbourne Aturo Dumagpi. Noda Veritas. Sir Frank, pwede ba ipamana sa lulo sa iyahang apo iyang katigayunan maski buhi pa iyang mga anak ug dili niya kini bahinan sa iyahang property tungod sa ilahang pagkagahig ulo o matinumanon. Pwede ba ni idirek na mismo sa apo ang heirs? Ang balaod may tungod sa pagpasunod istrikto kayo. Specific ang mga sumusunod, sir. Oo. Pwede ang apo madirektahan nga mabinlan o gamay, ingon ko gamay, sa property sa iyahang nga lulo, pinaagi lang sa donation. Dili by inheritance. Dili by inheritance. Kay ang maka-inherit sa property, maura man ang mga legal heirs, mga compulsory heirs. Mahimo nga si apo matagaan og usa ka hektaryang lupa sa yuta by means of donation. Pero siguro lang nga ang gidak-on sa luna sa yuta nga maisip na to nga i-donate dili makalabaw sa estate sa nga buot panag-iyahon sa mga compulsory heirs. Ang balaod na namao nga dili dako gamay ra donation. Unsay rasyonale. Gamay ra og dili dako susama sa gidakon sa estate nga masunod sa ilahang mga legitimate or mga compulsory heirs. Kay kung itupong ka na or labaw pa sa gidakon na silbing gidonate sa iyang lulo ngadto siyang apo, dili na sad na maayo. Oo. Questionable or that is contrary to law. Nganuman, mahimo mang mapihig ang mga legitimate heirs or compulsory heirs sa ilahang insakto nga gidakon sa estate nga masunod gikan sa ilahang ginikanan. Mas dako pa lugar to nga gihatag nga donation sa inyong igaga or pag-umangkon. Di na may tabo. Unaho na to ang mga compulsory heirs. So, ingon na lang na ang magkakitabo. Dili imposible, mahimo. Dili pwede ma-deprive ang mga compulsory heirs. Okay, Jota, unsa po ito yung pangutana nimo? Ug dili niya kinibahinan sa iyang property tungod sa paggahig ulo. Ang pangutana nini, pwede ba dili bahinan? Pwede. Pwede. Pero kinahanglan nga makatarugan nun kita kung atong buhaton nga dili nato sila ang mga anak bahinan. Kaya nagtugot man o gitugot ka na ubos sa atong balaod kanang law of on disinheritance. Kanang usa sa mga example liha sa i-disinherit ka, kanang hulga-hulgaon nimong patyon yung papa, tiun-tiunan nimo, o 45 caliber de sa agtang, hasta ang imong mama,
hinadlukon, magrumentado ka, magsinggit-singgit ka nga nakabalda sa pamuyo, malinaw ang pagpuyo sa inyong ginikanan, na unya makanunayon nga incorrigible na ang imong gipakita nga batasan o kinaya na delikado ka diha. Mo na lang timanan ninyo. So pwede ka disinherit. Not only that, other form sa krimen nga magakitabo. Pwede nga magamit nga rason nga ikaw anak, pwede ka i-disinherit o dili ka na pwede makasunod sa kabahinan or property nga iya mismo sa mga ginikanan. Okay. I hope nakuha ni mo na. Kung wa makuha, kuhaan na. Oo, na may mga paagi na. Na may mga paagi. So, ikasog doon kay pangutana karon follow up, ay magduha-duha. Pagpangutana, kadyo lang ha. Si Melbourne na dito ang gakuan. O, yan pangutana. Pwede ba ipamana sa lolo sa iyang mga apo? Yang apo, yang katigayunan maski buhi pang mga anak. O, pwede, pero dili gyud equivalent ang amount or value of the property shall not exceed the amount or value of the property which shall be inherited by his children. Okay. O dili niya kinibahinan sa iyang property tungod silang pagkagahig ulo. So kini pagkagahig ulo kinahanglan i-qualify tani kay magkakaso ba ni about sa disinheritance. Kinahanglan nga na agyoy balaod mitugon ini o dunay order sa korte nga ikaw ang i-disinherit. Ha? O sige. Alright, thank you. Si Arturo Dumagpi, no, si Melbourne Arturo Dumagpi. Kajot lang ha, kay basig dunay na sa luan ako nga mga pangutana. Okay, si Lagan nga angkol ako nang nabasa. Si Junjo nabasa ko no sab. Si Suroy ni Lib siguro ang wa na ko mabasa, no. Magpatambag ako lagi. Nuda Veritas, gusto unta magpatambag akong mama sa imo. Iyang lolo naayuta sa Bohol apan nagkabulag iyang lolo og lula. Si lolo nagpabilin sa Bohol og iyang lula niadto sa Surigao. 40 years kapin nawala asa man ang sumpay. Ay tuwara pa pa distaas. Abi na kong mubo ni. Surigao, 40 years na nawala. May balita ako mama. Imong mama. May balita ako mama. Kinsa ni ako pa sa yuta dito. Nagplano ako mama, papa, na bisitahon sa Bohol ang maong yuta. Pwede ba pabakaha nila mabawi sa akong mama ang maong yuta kay sila manggayod ang maka-inherit sa maong yuta kay sila man ang mga apo unsa may pwede nilang buhaton. Diyot lang. Ang imong mama mo'y apo, balikon na to pagbasa. Para dili bakikaw. Okay. Magpatambag ako, mama, sa imo. Yang lolo, mao, third generation na day siya. Yang lolo, naayuta sa Bohol. Apan nagkabulag iyang lolo og lula. So si lolo nagpabilin sa Bohol og ang iyang lula niadto sa Surigao. 40 years kapin na nawala. Nay balita akong mama kinsa may ni ako pa. Naay balita sa man ni wala nay balita. Wala nay balita akong mama kung kinsa nay ni ako pa sa yuta dito.
nagplano akong mama, papa, na bisitahon sa Bohol ang maong yuta. Pwede pa ba kaha ni nila mabawi sa akong mama ang maong yuta? Kay sila man ngayon akong ang maka-inherit sa mong yuta. Kay sila man ang mga apo. Apo ha? Unsam pwede nila buhaton. Muna yung gusto na ko pangutana ibalik. Mga apo man lang mo. Asa man ang mga anak ni Suroy ni Libs. Mr. Suroy ni Libs, asa man ang mga anak ni. Pila ba kabuok mga anak? Og asa kini karon sila. Tabaga sana, ingnon mo imong mama. Kay imong mama, third generation na. Ang angay nga mangisog kung mag-claim ni ini, ang mga ginikanan, igsuon sa ginikanan si imong mama. Okay, apo man lang ni imong mama. So sila mo'y angay na to, i-trace na to, atong tinabanon pag-trace ang mao nga propiedad. Kung matumbok na to, nga naa kining mga anak, mga pila ni kabuk anak, o asa ni sila atong subay-subayon. Pangutanon na to ni sila, kay makasulti man ni sila. Makadumdum magini sila kinsa ilang mga ginikanan. Makadumdum sila nga nagbuwag ang ilahang papa ug mama. Niuli ang ilahang mama, paingon ditong dapita sa Surigao, 40 years na. So din atong sudon, tinambanon na to, so that we'll be able to identify who are the possible heirs after the second generation. Kamo, imong mama, third generation lang. Nailaing problema nini. Naabay specific nga area nga pwede na to i-claim nga ato ni. Sa imuha silbi nga lulo og lula. Ikaw apo nang stuhod ka kining sender sa maong pangutana. Di ba? So atong i-trace, panalitan I'll give you an example. Kini sa side sa imong mama, apo na. Okay. Atong klaruhon og kinsa iyang mga uyuan og iyan. Kay sila man ang primero nato nga dali natong masusi ug asa nakapaingon ang maong propiedad. Kay sila man ang direkta nga sumusunod compulsory heirs sila. So, kung pananglitan, nagbinahinay, kung pananglitan nagbinahinay, na sila. Ibutang talang pananglitan, mga igsuon dito sa Bohol, butang talang 5, no? So at least naibawan po sa imong mama, kinsa iyang mama. Silbi imong lula, no? Or papa. Unya pangutanaw na to, ikaw ma, kay nagbuwag man to akong lolo. Akong lula ni uli man sa Surigao, nabahinan ka ba? Naba imong bahin. Unsa gidak unsa imong bahin ug asa na hilo na imong bahin kay atong adtuan. Ay kaduha. Naibawan ba nimo ug unsa gidakon? Naa ka ba'y papilis nagpamatuod nga imo na? Kay kung wala, pangitaan na itong pagi ato nang ipasukod sa tisador ng geodetic engineer aron ma-identify na to ang tukma nga gidakon sa yuta og iparehistro ubos sa imong pangalan. Sa imong mama, sa imong lula o lulo baka, dili pa sa imong mama. So dito matrace na dahil nato, panalitan, ang imong lula dito sa Bohol o lulo, nabahinan og 1 hectare. Okay? O niya, ang imuhang kining mama, kay gusto magyod nga mabawi lugar, bawion, maong or makakuha. So matrace na dayon, specific na nga, oy, nabibahin ako mama din eh. O saman, na ako ni 5 hectares nga yuta din eh, napapilis ay. O, sayon na dayon. Di mo maglabad og ulo pag trace, labi na kung panalitan 5 kabuk igsuon. Di man ingon nga ga-complicate ang problema.
Nabi uban kanadto, dali ra kay sila mga anak bisan mura bag anay ba nga Bisaya bitang anay daghang kay anak. Mao man na so daghang mga kaliwat. So maglisod ta og tres. Kadiyot lang ha. Kinsa ganitong kapadala nini? Suroy ni Libs. Nakuha ni mo Suroy? Mr. Suroy, nakuha ni mo bot na ko ipasabot. Dini na na matinamban taman eh. Kay kita kong mga apo, tinuod lang. Huwag ite katungod nga maka-inherit sa properties atong lulo o lola. Di man na pwede mo laktod. Muhapit yun na dito sa compulsory heirs. Nining sitwasyon na ang compulsory heirs mao ang mga anak ni lolo o ni lola. Katong gabuwag atoan na sa Surigao ang asawa. Ang mga anak mo'y direkta na mga descendants selbe o sila magbahin-bahin. Di ba? So basig doon ay idea ang imuhang mama ba to? Kadyot akong balikon. Oo. Buhol ang maong yuta, pwede babagha nila ni mabawi ako sa ako mama. Ay yung mama, apo, no? Sa ako mama, ang maong yuta. Kay sila magyod ang inahan, maka-inherit sa maong yuta. Kay sila man ang mga apo. Tinuod lagi na. Pero atong klarohon, ug asa ba? Kaya di man mahimo si apo, mabahinan sa tanan sa tibuok. Dito ka magkuha og bahin sa imuhang ginikanan. Kaya tipak-tipak naman. Kani gwapo ni nga discussion og may tungod ni ini. Ang usugod kani adto akong tan-aw. Bisan sa akong kaluluhan na sila yuta pero pinabuad-buad man to sa simod. Aday mong yuta nimo pa papa man ko. Kana ni no. May wewe itong simod. Wa may klaro. Nya ang utlanan lubi lang. Nya matingala ka utlanan ang lubi bisag kinsa musaka sa lubi kay mag-ipo. Grabe bisag kay nanaoy. Tagal-tagaya. Maman ang usok anadto. That's why asinso ang ato ang LGU kanadto kay ang buhis dead wala gayod. Sama na ito pag-generate og buhis nga wa may insaktong deklarasyon sa yuta. Kay maman itong basihan. Pinataas mo lang sa simod. Di ako, unahan. Kita ni mo ng punuan niya. Kana, diha sugod niya, pingon din dito. Kana karong panahon na, dili na madawat. Magtinikbasay ng mga ni. Karong mga panahon na. Ilugan ni mo kanang imong silingan og usa ka dangaw. Wa nang suko na. Tinikbasay. Ba't ko naman din itong kaso nga utlanan lay hinungdan. Dito ga lubaay sa utlanan. Nahitabo na ni. Real ni nga story, no? Siguro mga 20 years ago naman siguro nahitabo. Diya sa lungsod sa Baligasan. Utlanan lang. Kay nairog. Pero kanadto sa mga kanayayaw, pataas-taas mo lang simod. Dio. Ay pa pila ka punuan, lubi. Pulo. Dito sa ikasem. Diya ta magsugod. Grabe, bisa kayo na sukod-sukod, oy. Di ba? Mao na tinuod. Okay. So, categorically, kanay mo po na Mr. Suroy, di lugar nagko matubag. Advice silang imuhang kining mama. No? Advice silang imong mama nga, mo ning gi-suggest ni Sir Frank, i-trace ko nun no? Ug unsa bay aron magkuha na to unsay status, asa ba ka as buhol ni kay basig to as panglaw. No? Mahal ang yuta as panglaw. Mahal ang yuta. Kaya kung gi-develop man ng tourist destination,
mahalangan ng yuta daron dapita sa uptown. Ang yuta sa uptown, diri sa ato sa Cagayan de Oro, daplin sa highway, atubangan sa Corpus Christi. Imagine na ninyo. Naka-imagine na mo. 30,000 per square meter. Naagikural. Siguro ang latunay siya nga basig palitunis gobyerno kay butangan o gani nga overpass or butangan o overpass ba tong project ni Congressman Lordan katong naay elevator o butangan og overpass. So gikural nila. Nag-research ko nga mao nang kay siya tag-iya unya ang pagbaligya na ng yuta 30,000 per square meter. So di ka magdahom nga ingon na ng amount part. Samot na roon, no? Kaya halos bisag asang napita. Diha, panalitan sa Opol. Ang yuta, diha, ang appraisal sa yuta ni taas. Nga naman, because of the airport, diha napitas lang gidigan. Layo ra kanina. Diba? Nga nung nakibaw ko, tungod kay nga kong anak, ingon siya nga, ibaligya na lang ng property diha pa. Oo. Doon naman siya nagka-advise nga silingan. Ang advice sa silingan siya, Sir, ayog yung sugot, sir. Ayog yung sugot. Ina imong anak. Nga mo na, kay dinis sa Opol, sir, nagsaka na tanan kay kuan ni sir, epekto sa kuan paglambo sa lagidingan, gumikan na ng airport. Ingon nila, ha? Sila may sulti, di magutag Opol. Oo. Kaya naman si balay di as malanang. Katong itong housing, no? Sa pag-ibig. Ayog, sir, ayog yun. Ano gud? Ako bitaw, sir, so pag-utang ko nga para makabayad ko sa balay. Kaya di gusto ko mabalhin din kay so gwapo ka budak ko pag nga maayog mo istorya. Himan-himan, broker man dito. Pila istorya, wag yun, mabaligya. Okay. Ako sangging na ako na may suggest dili pabaligya kay basig mo dako ang value sa property. Ani siya nga, okay. Mao maganan yung gusto. Kay wa mo good put siya din niya na-impas naman siya bayad. Sige siya padadaan nga pagluna ba. Mapigi aghat. Stricto ba ng pag-ibig? Mo nga efficient kayo management sa pag-ibig. Kaya ilang estilo sa management, dili wholly and solely government format or style. Pribado ang titig. Maon na nga ang pag-ibig sapian nga opisina sa gobyerno. Ay di na tamasaba kaysa basig makuhaan na po na ilasapi. Na saka. Ako makatuo, 30,000 na rin dapitas uptown. Nagikural karon. Naku, ngano ka nang gikural, no? So, ga-research ko. Sa ang tagian na kuan kanang kaliwat insect sa ba. Kugi man sila ng mga kugi. Di man aparehan na ito dagag istorya. Ang mga insect, trabaho. So, naka-property diha. Nakasimot siguro nga doon ay overpass nga tukuro ni Congressman Lordan na atbang sa Corpus. Iya siguro tanaw basig dinhi itagsok ang maong project ni Congressman Lordan. Dinhin ako kuralon tani para makadimanta og 30,000 per square meter. Na gipuntan nako si Congressman Lordan, siya sigurado gyud na maimplementar ang maong project. Wala nato may bawi asang napita di sa uptown ibutang. Duha ka project ni dungan tag 50 milyones ka pesos. 50 or 25 milyon ang isa. Gwapo ni nga overpass part. Gwapo ni nga overpass. So, mo lang na. Going back ang kuan, katong nagutana, mao lang to inyong istoryahan na Soro, Mr. Soroy, istoryahan, no? Aron nga matris gyud nato, gitsakto
ma-explain na to po fully. Okay? Ito lang ha. Mana man ni pautana ni Junjun Makas. Oo. Okay. Lagan nga angkol. Sir Frank, kung maigo among balay sa road widening o wala ko kayon sa bayad sa gobyerno, ako naman sa kuning natubag, no? Kay ubos ay ang palit sa among yuta. Pwede ba nako bako mo balibad ani og dili mo sugot? Pwede. Pero magakakaso mo kadugayan, mo give up ka gyud. Oo. Basta gobyerno, wag ite dagan ng gobyerno ko na. Okay? Okay, gikan ni Melbourne aturo dumagpi. Second time nimo ni sir, no? Nagpadal ka sa pautanan no Dabirita. Sir Frank, pwede ba ipamana sa lulo sa iyahang apo? Na-address ko na ni. Apo iyahang katigayunan maski buhi pa iyang mga anak ug dili niya kini bahinan ako na ning na-address ang imuhang kuan kining dipadangat nga pangutana derita sa lain. Sir Frank, nalaktawan nimo akong question pinakauna tan-awa lagi importante kaayo ako question salamat asa ka dito ba? Lagan nga kinsa man tong kapangutan ng gabagot-bot lagan. Suroy ni Lebs. Tanaw nato ning suroy ni Lebs ha. Amo ning giingon nimo, lolo ton dito sa Bohol. Ako nang nabasa. Paki-acknowledge lang pod nga ay sorry Sir Frank imo man ding nabasa. Inanaw po nimo kay basin og magmata lang tag morning ba. Ha? Sige, paki-acknowledge lang. May pwede man sa kabagingon, dili Sir Frank, doon ako gipadala di, wag mo mabasa katong may tugod sa mukha na mo kini mga chatting nyo, nanalgan, no? Paibawa lang ko. Ha? Sige. Hello Sir Frank, na always, okay, si Junjun Makas to. Lagan nga angkol. Sir Frank, kung maigo among balay, burang mao na ni, no? Okay na. Garibyo malagita. Okay. Right. Rodney Rakinrola. Noda Veritas, need pa ba og affidavit kung late registered sa birth certificate? Di ko categorically makatubag ni ini. No? Ang makatubag ni PSA. Lisod ko ga mo assume unya basig dili tinuod nya madaot na dahin ko siya ay lamlam Sir Frank pataka lag tubag mo kana mo kini di na ko minaw di na wala din kung tigpaminawan di ba ang sigurado ginini kanang opisina sa PSA naman askit kay open gina sila bay walay dili ma-accommodate diha accommodated gina sila tanan. As far as late registration is concerned, uso na karon. Uso na. Hibawa ka ba? Hibawaan ba nimo? May hibawaan ako. Iyang apelido, mauna Pedro. Dabi kay ang iyahang igsuon mo trabaho pod. Ang apelido Pedro. Usabon. Late registration pero madawat. Aron madawat sa trabaho. Aron dili ingnon nga sila magsuon nga naa diha ka trabaho sa susamang opisina o sabon. Late registration. So, it is up for the PSA to conduct further investigation about this. Okay? Sige. Hi, good noon, Sir Frank. Pwede ba i-renew ang business permit maski naa ni pending case or violation? Kung na ay mga violation, i-clear sa ang mao mga violation. May tao gibungaw na ang charge ni nga di na siya mag-apil-apil ka. Unsa ka ni? Kadyod lang ikaw ba? Pamilyar man ako imong dagway. Dini ka man last year ba? O dini ko mamo dini. Ano umura ka man og na kay kuan ba violation? Wala mamuhay. Sure ha? Pag sure? Oo. Sure po taon siya.
Tanos paper sa wa man tuod. Okay, okay. Oo. Sayop lang doon, sipyat lang. Na may unan am sipyat lang yung tao, ragod ta. Okay, nala, sige. Pwede ba i-renew ang business permit? Pero sigurado ko nga, og na yung mga violation, bayaran ginani mo. Oliver Ampong Nalwal is watching. Pip Bausing Pag-ong may hapon, sir. Ultra Frank, naglantaw ko diri sa Bugo. Imong tingog maoy akong background samtang nagtrabaho ko online. Gwapo sab, no? Okay. Salamat kayo, Mr. Pip, no? Mibusilak ang hinay nga kainit sa haring adlaw. Hoy! May pagkabalak noon sa ni, no? Mibusilak ang hinay nga kainit sa haring adlaw dinhi. Pero naagi hapon nagtapok nga kadagom sigurado muulan na pod ni unya. Okay sad ganahan sa kuno imuhang mga pinulungan da. Sige, salamat kay Mr. Pip, ha. Diyan dapita sa Bugo. Sir Frank, apo sa tuhod nako. Lagi, ikaw concern ka lang kay kining ibutang nato pananglitan kining nadungog nimo ang ilang concern, ikagarili dire ka nato sabtan na, apo sa tuhod nako kay akong mama man naman iyahang apo. Gusto ko mangita kinsay ginikanan sa imuhang ginikanan sa imong mama. Gusto ko mangita kay dito atong pangutan-on og naabay propiedad gibilin sa lolo. Aron matrace na to, nagbinahinay ba sila o naabay mga document nga nagpamatuod nga nagbahin sila. Kaya dito na to masuta nga ang imuhang lula or imong kinsa niya sa side nimo naabay property or wala ba. Kung panalitan og naa, masuta na to unsa gidakon, unsa may mga papilis nga nag-cover di adto. Para nga masuta gyud nato nga dunay dako nga chance nga makayuta mo dihan dapitas Bohol. Mahal na bang property po dihan dapitas Bohol. Mayo ikaw kay apo ka naman sa tuhod, concern ka sab. Sir Frank, apo sa tuhod nako kay ako mama man iyahang apo. Mubalik ako mama sa Bohol. Mubalik ako mama sa Bohol kay naay gasugilon nga muadto daw siya sa Tagbilaran assessor. So, pag-adto nimo dito sa assessor sa Tagbilaran, kinsa nang muadto? So, taon ninyo dito. Ang property. Kailan preparado mo? Kamo nga, sigurado makamo na amuyuta ang katang imuhang kaluluhan. Okay, matris man na. Palitan nga ron na ang mga tagtungod. Diha na din siya sa assessor sa Tagbilaran. Mga ikog tax declaration ni mo kana mo kini okay. Asa ganito dapit nga lungsod mo kana mo kini. Nya na. Dito mabasa ninyo ang giluagon og gidakon sa luna sa yuta. Dito mabasa ninyo og nakapangalan magyapon na sa inyong kaluluhan or dunay lain nga tagya. May bawan ninyong status sa mong luna sa yuta. Mayon taog tibuok pa. Unya ang problema ang pagpangita na pud na sa mga anak, no? Uyuan og iyaan sa imong mama. Ayop na kuha nimo. Dito man nato matrace na dayon. Pagtanaw dito, dako nga property, wala pa mabahin. Di bahinon ninyo. Okay. Muadto daw siya sa Tagbilaran assessor.
Tanawa dito, usahay good po kining mga karaang tao mahilig hipos-hipos ang mga documents. Kana diyang mga squatter nga dala-dala pa sila og titulo siyuta panahon pa sa Spanish. Nga gapangilan ba? Okay, jud. Suroy ni Libs, yes Sir Frank, salamat kayo sa advice. Ingon pa ni Suroy ni Libs. O na, i-trace lang yun na to. Hindi li pwede nga manto ka dito, asa man to ako, yuta mo kana mo kini, mo kana mo kana. Okay, ma'am, sir, kinsa ka? Ako, apo, mo kana mo kana. Tibad-tibad si Mon. Ma'am, kini, wa may kasabot sa imong istorya. Tampaita. So, preparado. Kontakto ninyo mga parinte. Mura gina atong buhaton. Okay? So, sige, suroy ni Libs. Mo padangat sa mao nga pangutana. Ingon na kung mahimo, inyo gina nga buhaton. Kay propiedad biya ni. Sos, importante ka na ba? May hapon ultra frank kusog ulan diris Bohol. Hala, kusog ulan kung sa Bohol. Mo ba? Akadapit sa Bohol, no? Kami dire, init. Init kayo dire. Okay. Sige. Salamat kayo sa ato mga tigpaminaw nindapita sa Bohol. Murumad hurot-hurot na atong panorog oras din sa ato nga pagpadagan sa atong tulumanon. Kining mag-take up na ko og lain pang pangutana gikan sa atong mga suki na to nga mga tigpaminaw, pero basin og usa lang ka pangutana, no? Kini may kalabutan ka po ni sa mga yuta, mamanisagan ng mga pangutana din I hope nga kining atong mga diskusyon ga timan-an ninyo kay libre ba ni anha mo diha sa mga seminar na ay mga bayro nun. In fact, dito sa Manila ba, may bawa ninyo, na ilay racket dito, na ay mga kining mga mga enterprising kayo nga mga individual nga mag-create kunuhay na sila og office, partnership, or corporation. Unya, ang ilahang kining modus, mag-conduct sila seminar about sa particular nga topic. Lita karon about taxation. Unya, dito pag yun sa mga 5-star hotel, adto na himuon nila. Sayon naman na kay mangibitar ka man lang og mga resource person gikan sa BIR. O kung magiskot ka og taksisyon, unya bayran nimo. Makasapi ka man, ikaw nga enterprising kay ka nga mangingilad nga scammer, magpadala ka man og mga suwat, tanan nga mga opisina, LGU sa tibok Pilipinas, nga naay seminar pagaybuon mao ni ang bayrono nato sulod sa tulo ka adlaw, libre nga hotel, libre nga hub-hub unsa pa diha. Mga siguro bayrono nimo mga 15,000 pesos, and then you will receive a certificate of attendance or appreciation. Kana po dayon gamiton sa mga kugihan nga mga empleyado nga mga bulakbol. Ana din sila silang head of office. Sir, pwede ba nga mo-absent kung nini kay mutambong og seminar? Nana dayon. Mo ba? Kinsa may gasto? Of course, ang atong opisina. Ay, mo ba? Pura ba tayo kwarta? Dili mahimo, sir. Kaya nakakumit na ba ko? Nana. So, ikaw na ang ilang sistema. Mo na nga, dali kayo na yung mga kugihan. Maayo man sab kay ang mga resource person, mga banggiitan. Lamang ang facilitator mo idili banggiitan. Kuan lang, kugi lang gid sila mag-ayom-ayom. Kugi lang sila mag-ayom-ayom. Mo nang uso dito. Di lang na mao. Award. Hasta ko.
award ko kay outstanding so and so and for how many number of years. Ikaw sad nga magbasa, murag talo-taluan ka sa ganahan kay ka. Uy, sus, mutambong ang tatanini. Uy, nana ba? Makakwarta po na sila. Kay naay registration fee, naay hotel accommodation, etc. etc. Kwintada na na. Kwintada na na. Wa na tayo kung panarugoras din sa ato karong pagpanaguban sa atong tulubanon. Bay, ato basahon kining importante kayo nga topic isgutan ni Ma'am. Karong gabi din sa pagpadagan sa programa Kalipay nga Mulahutay. Ania ang musunod. Ang pagreklamo makatakod ang makadungog imbis kontento mo apil na lang pod og reklamo. Ako balikon. Ang pagreklamo makatakod ang makadungog imbis kontento mo apil na lang pod og reklamo. Kini nga topic isgutan ni Ma'am karong gabi 6:30 sa kagabion sa programa Kalipay nga Mulahutay dinhi sa Radyo Ultra. Timanin na ninyo ha. Standby ka mo niya na kada Lunes hangtod sa adlaw nga Biyernes. Suble, nauddantas panorgoras dinhi sa atong nga pagpanag-uban. Salamat na lang sa inyo nga pagpaminaw sa ngan sa atong kuyog karong hapuna GC James diri sa Pikas. Nalawak uban ni Congressman Lord Dan Swan sa District 1 dinhi sa ato sa Dakbayan sa Cagayan de Oro og ni Kagawad Aga Swan. Inaugural session nila karon. Tuwa si Tabak dito. I hope nga gi-recognize na si Tabak diha mismo sa session nga ilang gihimo. Karong adlaw didapita sa City Council. Kumbati gyud Kapitan Marlo Tabak kay imo kanang katungod. Wa nimo na ingon nga giilog na kundili ikaw gailugan. Salamat og may hapon kaninyo. Ang tao nga limpyo kasing-kasing dili matarog tingali maglisod apan dili mahulog. Daghang salamat og may hapon.